Nang dahil sa isang halik, may mabubuo kayang pagmamahalan sa kanilang dalawa? Paano kung sabihin ko na ang lalaking iyon ay isang playboy? Isang playboy na walang ginawa kundi ang guluhin si Gianna na parating angkinin ang mga labi nito. Handa rin ba siya na tuluyan na rin nitong angkinin ang puso niya? Magagawa niya bang pigilan ang sarili niya na huwag mahulog dito sa isang Marcos Kaden sa Maniego na kinababaliwan ng maraming kababaihan na mukhang hindi marunong magseryoso sa isang babae? O tuloy na ba siyang bibigay rito? Naramdaman kong may tumatapik sa aking pisngi kaya nagtalukbong ako ng kumot ko kasi inaantok pa talaga ako. Hindi ko magawang maimulat ang aking mga mata. I said, "Wake up." Hindi ko pinansin iyong humiyaw at ipinagpatuloy ang aking pagtulog. Ikaw ba naman ang nanonood ng K-drama hanggang madaling araw? Hindi pa rin ako makaget over sa W. Ang gwapo kasi ni Kang Chul, ni Lee Jong-suk. Gigising ka o bubuhusan kita ng malamig na tubig para bumangon ka lang? Bakit ba sinamaan ko siya ng tingin kasi inabalan niya talaga ang tulog ko? Anong araw ngayon? Hindi ko alam. Wala bang kalendaryo yan at kailangan pang ako ang tanungin mo? I rolled my eyes. Ano nga ba ang araw ngayon? Nilibot ko ang tingin sa loob ng kwarto ko at napansin ko ang aking uniform na nakasabit sa likod ng pintuan. Wait! Oh God! Mabilis akong tumakbo papunta sa loob ng banyo at inawanan naman ako ng babaeng iyon. Hindi ko alam na ngayon nga pala ang unang araw ng pasok namin sa nilipatang school. Kami lang ang magkasama ni Jenica sa bagong nilipatan naming bahay kasi nasa ibang bansa si mama. Nasanay na rin naman kaming magkapatid sa kamilang dalawa. Tara na, she rolled her eyes. Mas matanda ako sa kanya ng 3 taon pero mas mature pa siyang mag-isip sa akin. She was only 15 years old. Madalas din kaming mag-away pero syempre, magkakabati rin kami nang hindi namin namamalayan. Huwag mong kakalimutan ang dare natin ha. Sumimangot ako nang paalalahanin niya ang bagay na iyon. Akala ko pa naman ay wala na sa isipan niya. Pero mukhang hindi na talaga ako makakatakas pa. Nagpaunahan kasi kaming gumising at siya ang nauna kaya kailangan kong sundin ang dare niya. Ano nga ba ang dare ng magaling kong kapatid? Ang manghalik lang naman ng isang stranger? Bakit nga ba iyon ang dare niya? Dahil sa tanda ko na raw, wala pa rin akong first kiss. Hindi niya alam na mayroon na akong first kiss sa screen nga lang. Paano? Kasi ang babaeng iyon ay may first kiss na kahit na ang bata pa. Bata pa lang ay kumaka-ranking na. Joke lang. Actually, mayroon siyang boyfriend ngayon at tumagal na sila ng 2 taon. Legal na rin silang dalawa noong nasa hacienda pa kami ni Lolo. Palagi siyang binibisita ng boyfriend niya. Pero long distance na sila ngayon kasi lumipat na kami ng bahay na malayo sa lugar nila. Welcome to Crucine University. Bakit ganyan ang name ng university na nilipatan natin? Mga banal ba estudyante rito? Nang walang sumagot, hindi ko napansin na umalis na pala ang kapatid ko. Habang pinagmamasdan ko ang pangalan ng school na ito, napa-sign off the course na lang ako nang wala sa oras baka naman pagmamadali ang course nito. Hindi maaari. Gusto ko pang mag-asawa ng malalim Jong-suk ang kagupuhan. Pero sobrang ganda naman ng uniform namin kung para lang maging isa kaming madre.
Parang pang-Korean ang style. Akmang papasok na ako ng gate nang pigilan ako ng isang guard. Nagtaka naman ako. Teka lang miss, nasaan ang ID mo? Wait, ID? Inihuho ko ang laman ng aking bag sa ibabaw ng lamesa para hanapin iyon. Bumagsak ang magkabilang balikat ko kasi hindi ko ito nadala. Wala rin ito sa leeg ko. I bit my lower lip. Unang tapak ko pa lang dito, sobrang minalas na agad ako. Bakit ba kasi nawala sa isipan kong dalhin iyon? Paano na ako makakapasok nito? Anong problema rito? Tumingin ako sa nagsalita, halos lumaglag ang aking panga nang masilayan ang mukhang ng lalaking iyon. Napakagwapong nilalang. Pansin ko rin na ang daming babaeng nasa likuran nito na pasimpleng kinikilig. Sir Samaniego, wala kasi siyang dalang ID, kaya bawal siyang pumasok sa loob, sabi ng guard. Tumingin sa akin yung iyong gwapong lalaki habang mayroong ngisi sa kanyang mga labi. Kaya natigilan ako. Bakit ba kasi sobrang gwapo niya talaga? Anghel ba siya na bumaba sa lupa para lang sa akin? Masyado naman yata akong pinagpala ni Lord. Ikaw po ba ang principal dito? Sorry po, nakalimutan ko lang po ang ID ko. Next time, pati ang ID ko. Noong kinder. Dadalhin ko na rin para reserba, sorry po. Nakayuko kong wika habang hinahalik ang mga gamit. Nakayuko kong wika habang binabalik ang mga gamit ko sa loob ng bag. Napansin kong nagtawanan sila sa sinabi ko. Napansin kong namula sa galit ang mukha ng lalaking iyon. The fuck? He cured. Principal Samaniego, umahalakhak ang lalaking kasama niya. Kung hindi siya ang principal, malamang nasa isang teacher dito. Para kasing ang taas niya na pati guard ay tinatawag siyang sir. Sorry po, Teacher Samaniego. Kinakabahan ko muling sad. Hindi ko na siya pinatapos na magsalita kasi kumaripas na ako ng takbo. Sana lang ay hindi ko maging teacher ang lalaking iyon. Ayokong bumagsak at malintikan talaga ako kay Lolo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kanina pa ako naglalakad sa hallway na para bang isang batang naliligaw. Naagaw ng pansin ko ang isang babae. Hi, I greeted. Hello, now here, naliligaw ka ba? Saan ang room mo? Nakahinga ako ng maluwag kasi akala ko nung unay mataray siya, mabait naman pala. Alam mo ba kung saan ang room na ito? Ipinakita ko sa kanya ang papel na hawak ko. Kinuha niya naman iyon sa kamay ko at binasa. Napansin kong napangiti siya. Great, we are classmates. Nagkwentuhan lamang kami habang naglalakad. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Stella Caroline Smith. Kaya pala parang mataray siya kasi mayroon siyang ibang lahi. Naikwento niya rin na wala siyang kaibigan kasi mga plastic lang naman daw ang gustong makapasok sa buhay niya. We are here. Sabay kaming pumasok sa loob ng room ni Stella. Nakaramdam naman ako ng hiya kasi halos lahat sila ay nakatitig sa akin. Halata sa tsura nila ang galing sila sa mayamang pamilya. Hindi na nakakapagtaka kasi masyadong mahalang tuition para lang makapasok dito. Mayaman si Lolo kaya rito niya napili na papasukin kaming dalawa.
Ganito sa akin na ipamana ni Lolo ang mga ari-arian niya. Pero hindi pa ako handa tungkol sa bagay na iyon kasi gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Dito ko na lang umupo sa tabi ko. Ninitian ko siya bago umupo sa upuan ni nakatabi niya. Huwag kang magtitiwala sa lahat ng nandito, lahat sila'y may hidden agenda. Talaga? Pero nagtitiwala na ako sa iyo. May tiwala ako sa kanya kahit na hindi pa naman kami ganong magkakilala. Here's here! Sana wala siyang girlfriend ngayon. Wait lang mga bes, hahawakan lang ang garter ng panty ko at baka malaglag. Napangiwi na lang ako sa mga naririnig. Mayroon bang darating na artista? Halos lahat sila yung inilabas ang kanilang makeup. Hindi rin sila makadaugaga na kulayan ang kanilang mukha. Anong mayroon? Tanong ko. Darating ang playboy ng bayan sa kalindiang Taglay. Pati kabilang school ang dumadayo rito para lang maging girlfriend nito. Pero kahit na ganoon siya kalandi, never pa itong nagpahalik sa kahit na kanino. May playboy ba na ganoon na hindi nagpapahalik? Na-excite na tuloy ako na makilala kung sino yun. Guwapo ba, Hank? Malilimin ho ba ang kagupuhan? Gusto ko tuloy na nasa kanya ko ibigay ang first kiss ko at huwag na roon sa masungit na principal teacher na lalaking nakasagupa ko kanina. Good morning, girls. Nalaki ang aking mga mata nang makilala kung sino ang tinutukoy nila para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si teacher ay isang playboy. Malakas kong hiyaw kasabay ng pagtayo ko. Nagsilingunan silang lahat sa akin kaya nakagat ko ang aking pang-ibabang labi sa hiyang nararamdaman sa oras na ito. What the hell did I do? Hanggang ngayon ay nakamasid pa rin sila sa akin habang seryoso lang ang mukha ng lalaking nasa harapan. Ano ba itong ginawa ko? Bakit ko ba isinigaw ang bagay na iyon? Halata pa namang istrikto ang lalaking iyon kasi ang sama na ng tingin niya sa akin na para bang gusto akong lamunin ng buhay. Sorry po, Miss Arellano, right? Hindi ko namalayang nakalapit na pala siya sa akin habang nakalagay ang dalawa kamay niya sa magkabilang bulsa. Naamoy ko ang perfume niya na humahalimuyak sa ilong, ang bango. Sarap mo namang amuyin, sir. Opo, sir. Hindi ko mapigilan na kabahan kasi baka kung ano ang ipagawa niya sa akin. Get out my class. Napasinghap sila sa sinabi nito. Nakagat ko naman ang aking pang-ibabang labi. Sinasabi ko na nga ba't mayroon itong galit sa akin. He cut me off now. Mabagal akong tumango. Bagsak ang magkabila kong balikat na umalis sa silid na iyon. Napansin ko pa ang pag-iling ni Stella na para bang sinasabi na huwag kong sundin ang utos nito. First day of school, first disaster. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi ito mukhang teacher dahil nakasuot siya ng pang-estudyante. O baka dahil ganoon lang talaga ang uniform ng mga guro ngayon dito. Bakit kasi sa dinaming-daming school sa mundong ito'y rito pa ang napili ni Lolo? Kamalasang dala sa akin ng paaralan na nilipatin namin. Humanda talaga sa akin ang lalaking yon at sisirain ko ang kinabukasan niya.
Ilalambitin ko talaga siya sa puno ng kamatis. I mean, puno ng mangga ng matuluyan na siya. Hindi pa ako nakakalayo sa impyerning room na iyon nang may tumawag sa akin. Hinihingal pa ito. Ikaw si Gianna, right? Sabi ni Sir Samaniego na bumalik ka raw sa klase niya. Really? Ang gagong iyon? Palalabasin ako tapos pababalikin din naman agad? Anong trip niya sa buhay at tinadamay pa ako? Sumunod na lang ako sa kanya habang nililibot ang tingin sa kapaligiran. Isa lang ang masasabi ko, napakaganda at napakalinis ng paaralang ito. Introduce yourself, Miss Arellano. Masungit nitong sambit. Bigwasan ko kaya siya kasi sobrang naiinis na talaga ako. Kung hindi ko lang siya teacher, kanina ko pa talaga siyang pinutulan ng ulo. Inilunod sa muriatic acid at hiwain ko rin siya ng pinong-pino. My name is Gianna Arellano, 18 years old. I have one sister and her name is Jenica Tamara Arellano. My favorite food is caldereta and my favorite color is pink. K-pop lover and K. Napahinto ako sa pagsasalita kasi malakas niyang hinampas ang ibabaw ng lamesa. That's enough, this is not a fucking Islam book. Umahalakhak naman ang iba kong kaklase. I blinked, I was just, hinampas niya muli ang ibabaw ng lamesa. Kawawa naman iyong lamesa na nananahimik tapos pinagbubuntungan niya lang ng galit. You may sit. Pasimple ko siyang inirapan at bumalik sa upuan ko. Gwapo nga ang lalaking iyon, masama naman ang ugali. Hindi ko na lang pinansin ang mga kaklase ko na patuloy na tinatawanan ako. Disaster talaga ang pagsubok. Pagpasok ko rito ko. Kainis, naloko ka, she chuckled. Gulat naman akong tumingin sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? What do you mean? Iimik pa sana. Sumabat na naman ang lalaking iyon. Stop murmuring, Miss Arellano. Anyway, are you listening to me? Yes po, I replied. Umayos ako ng upo habang nakamasid pa rin siya sa akin. Hindi ko nga alam na umiimik na pala siya. Pinagloloko niya ba ako? Apple of the eye na naman nila ako dahil halos lahat sila'y nakatingin sa akin habang ang lalapad ng ngisi. Kung ganoon, anong sinasabi ko? He raised a brow. I bit my lower lip. Ano ba kasi ang problema ng isang iyon at parang galit na galit sa akin? Stop murmuring, I answered. Iyon kasi ang huli kong narinig sa sinabi niya eh. Naghagalpakan sila ng tawa, samantalang sinamaan naman ako ng tingin ng lalaking iyon. What the hell? You are not listening, Miss Arellano. I am listening, sir. Who is the inventor of Microsoft then? Hindi ko tanda kung sino ang inventor ng Microsoft na iyon. Ganito ba talaga rito kapag unang araw ng klase? Mayroon na kaagad na lecture. Samantalang doon sa rati kong school, wala pa kaming klase kapag unang araw ng pasok. Kailangan kong paganahin ang utak ko ngayong araw dahil ayaw kong matusta kasi feeling ko nasusunod na ako sa paraan ng titig niya sa akin. Brain, gumana ka. Pakiusap please. Lee Jong-suk. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata sa sinagot
ko, bakit kasi hindi mawala sa isipan ko si Lee Jong-suk? Lalo na ang kissing skin nila ng bida sa W. My God, higupan, charap! Get out my Get out of my class. Halos umusok na ang ilong niya sa inis. 2 beses na mapapalabas ako, ang malas ko naman talaga ngayon. Akmang lalabas na ako nang pigilan na naman niya ako. Ano na naman ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko kasi naiinis na talaga ako sa kanya. Don't shout at me, Miss Arellano. Gusto ko lang sabihin na kailangan mong kailangan mong bunutin ang lahat ng ligaw na halaman sa harapan ng room natin dahil iyon ang kaparusahan mo sa hindi pakikinig sa klase at pagsigaw mo sa akin. Got it? What? Unang araw ng pasok ko rito'y pagbubunutin na agad ako ng ligaw na halaman. Isang-isa na lang talaga at bibigwasan ko na siya. Now, nagdadabog na lumabas ako ng impyernong room na iyon. Halos lumuwa naman ang aking mga mata nang mapansin na ang daming ligaw na halaman na nabubuhay. Mayroon kasing garden sa harapan ng room namin. Seriously, magbubunot talaga ako ng ligaw na halaman? Poor me, leche kang lalaki ka. Ahitin ko ang balahibo mong lalaki ka. Padudugin ko ang nguso mo kapag inutusan mo pa ako. Go to hell, gago. Fuck you, Mr. Samaniego. Finally, tapos na rin ako. Nakahinga ako ng maluwag at pinunasan ng panyo ang aking mukha. Ginanahan akong magbunot ng ligaw na halaman dahil iniisip ko na buhok ng lalaking iyon ang inaalis ko. Are you done, Miss Arellano? Biglang sulpot niya. Batuhin ko kaya siya ng halaman. Ako ang mga halaman ng papatay sa zombie na tulad niya. The zombie was coming. I was ready to kill. Yes, igagalang ko siya kung karapat-dapat na igalang ang isang tulad niya. May teacher ba na nagmumura? Hindi ginagalang ang ganyang tao. Mga salot sa lipunan na kailangang ilibing ng buhay. Sad to say na hindi pala ligaw na halaman ang mga iyan, umiiling pa siya. Ano? Tumingin ako sa mga binunot ko at nanlaki ang aking mga mata nang mapansing hindi nga ito mga ligaw na halaman. Itanim mo ulit ang mga halaman na iyan. Halos lumuwa ang mga mata ko sa sinabi niya. Seriously? Matapos kong bunutin ang mga halamang ito, itatanim ko ulit? Para lang akong naglandi ng putik dito dahil maging ang uniform ko ay marumi na rin. He cut me off again now. Gigil na gigil ako habang muli kong tinanim ang mga halaman na binunot ko. Alam nyo yung nakakainis? Napapansin ko na pinahihirapan ako ng epal na lalaking iyon katatapos ko lang bunutin ang mga halamang to tapos itatanim ko ulit. Tao ba talaga siya? Uy, kanto. Nainis na talaga ako. Good morning, class. Tumayo ako at sumilip sa impyernong room na iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nasaksihan. Naiukom ko ang mga kamay ko nang dahil sa inis. Sinasabi ko na nga ba't hindi teacher ang ipal na iyon? Naloko ako ng lalaking iyon nang wala man lang akong kamalay-malay. Ikaw ba si Miss Arellano? Bakit ka nasa labas? Unang araw ng pasok mo rito'y naglalandi ka agad ng putik. Get in. Narinig ko ang malakas nilang halakhak. Hinanap naman agad ng paningin ko ang lalaking iyon. Nakahawak na ito sa tiyan sa sobrang pagtawa. Umanda ka sa akin ang lalaking iyon sa oras na lumabas ang
matandang nagmimisa sa harapan dahil sa sobrang hina ng boses. Kulang na kulang ay humayaw ako ng amin. Be aware of Marcos, mapaglaro ang lalaking iyan, bulong ni Stella. Damn him, just damn him. Naiinis ako kasi nauto ako ng lalaking iyon. Bakit ko nga ba naisip na isa itong teacher? Kahit na masama na ang tingin ko sa kanya'y nagawa niya pa rin akong kindatan na mas lalong ikinakulo ng aking dugo. Fuck you, he smirked. You are welcome. Kinalma ko ang sarili ko at humarap sa unahan at nakinig na sa klase. Kailangan kong libangin ang sarili ko at baka hindi ko na mapigilan na kagatin ang lalaking iyon nang dahil sa inis. Palit tayo ng upuan, babe. Masyado kasing mabanas doon. Nirinig kong sabi niya. Sure, babe. Malanding sabi ng babaeng katabi ko. Wait, katabi ko? Sinamaan ko siya ng tingin nang mapansing na tabi ko na siya. Humalumbaba naman ito habang nakatingin sa akin. Ginagago talaga niya ako. Kailangan ko ng mahabang pasensya kasi baka masabunutan ko siya ng wala sa oras. He bit his lower lip and murmured, magpahinga ka muna at mamaya'y papagurin kita. Dahil sa inis na kanina ko parang pinipigilan ay lumanding na ang paa ko sa binti niya. Yes, sinipa ko lang naman siya ng ubod ng lakas. Fuck, he should. Pasimple akong tumawa at halos sila ay nagbabakas ang gulat sa mukha na tumingin sa epal na laking iyon. Ito, dahil I care, fight me. What's your problem, Mr. Samaniego? Nothing, sir. Ang sweet lang kasi ng girlfriend ko, right, honey? Agad niyang itinabi ang upuan sa akin at inakbayan ako. Hindi ako makagalaw sa gulat nang mas lalo niyang higpitan pa ang akbay niya. Akbay sa akin na parabang kami lang dalawa ang nandito. Namumula na ang mukha ko, namumula sa galit. Kung gusto ninyong maglambingang dalawa, please lang, huwag dito. Mabuti pang sa labas na lang kayo maglambingan kasi iniistorbo nyo ang klasiko. Hinampas nito ang ibabaw ng lamesa. You hear that, honey? Tara sa labas at lalambingin kita. Nakangisi niyang sabi at hinila ako palabas ng room. Humihingi ako ng tulong kay Stella pero umiling lang siya na parabang sinasabi na wala na siyang magagawa pa. Bitawan mo ako. Honey smirked. Alam kong iniinis niya lang ako. Lumapit ako sa kanya at hinila ang kanyang kwelo habang binibigyan ko siya ng matalim na tingin. Kanina pa talaga akong nagtitimpi sa kanya pero ngayon hindi ko na kaya. First of all, hindi Honey ang pangalan ko. Gianna ang pangalan ko, Gianna. Second, huwag mo akong lapitan na kasi nadedemonyo ako ng dahil sa iyo. Third, hindi ako makikipaglaro sa iyo dahil sa isang playboy. Fourth, lambingin mo ang sarili mo, Fifth. Stop playing with me. Iniwan ko siyang natulala. Hindi ko napigilan na humahalakha kasi hindi na maipinta pa ang kanyang mukha sa sinabi ko. Why? Dahil ba first time na may hindi naakit sa kalandian niya? Hindi ako maaakit sa kanya, itaga niya sa bato. Ate, nakita ko si Jenica na malapad ang ngisi habang naglalakad papalapit sa akin. Mukhang mayroong kalukuhan na tumatakbo sa isipan niya. A deer is a deer, salubong agad niya. So, susundin mo ang utos ko at iyon ay halikan iyong gwapong. Why? Dahil ba...
Susundin mo ang utos ko at iyon ay halikan yung gwapong lalaki na kasama mo kanina lang. Subukan mo umangal at alam mo ang gabayaran sa hindi pagsunod sa usapan natin. Napanganga ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makakaangal dahil may pang-blackmail siya sa akin. Ang malanding playboy na iyon ang magiging first kiss ko? Karumal-dumal, paano na? Hindi ako mapakali mula sa kinauupuan ko dahil kanina pa ako sinusundan ng tingin ng kapatid ko at ang mas malala, kanina niya pa tinuturo ng nguso niya iyong malanding lalaking na iyon. Nakakainis, nakakagigil. Ikaw ba naman ang pagtripan ng ganoon na lang? Pinagmukha niya akong tanga kanina at ako naman itong uto-uto. Hindi ko naman alam na isa lang pala siyang estupidyante rito. Narito ako ngayon sa cafeteria at mag-isa lang ako. Ewan ko ba parang naiilang ako kasama si Stella. Minsan mabait, minsan naman ay maldita. Pagod na ako. Hindi siya palaimik at minsan lang din siya ngumiti. May tupak yata ang babaeng iyon. Sa bagay, hindi ko pa nga pala siya gaanong kakilala. Natanaw ko na paalis na ang lalaking iyon. Napansin kong sumimangot ang kapatid ko sa pag-alis nito. Kasama niya ngayon ang bago niyang mga kaibigan. E di siya na ang may kaibigan, ako na ang wala. Tumayo na ang kapatid ko mula sa kinaupuan niya at nakangising umupo sa tabi ko. Sinamaan ko siya ng tingin dahil alam kong mayroon na naman siyang binabalak. Fine, huwag na ang lalaking iyon. Hanapin mo na lang yung nakasuot na pulang jersey. You'll thank me, sis. Gotta go. There is a there. She kissed my cheek. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mas okay na iyon kaysa naman ang malanding iyon ang magiging first kiss ko. Bakit ba kasi napaka big deal sa kanila kapag wala pang first kiss ang isang tao? Kapag ba may first kiss ka na, roon na masasabing dalaga ka na. Matapos kong kumain ay agad akong uminom at lumabas ng kantin. Mabilis namang tumayo ang kapatid ko, napabuga ako ng hangin kasi obvious naman na susundan niya ako. Saktong paglabas ko ay may nakita akong lalaki na nakasuot ng jersey na red at mayroong apelyedong Samaniego. Hindi ko maisip na gagawin ko ito ng dahil lang sa isang dear wait, Samaniego. Hindi lang naman siguro siya ang nag-iisang Samaniego sa paaralang ito. Pati kanina naman ay naka-uniform siya kaya imposible na siya iyon. Humigpit ang hawak ko sa palda ko habang dahan-dahang naglalakad papunta roon kay Mr. Jersey. Please Lord, sana gwapong magiging first kiss ko at kung hindi, kuhanin niyo na po siya. Gagawin ko ba talaga? Ang dami kayang tao rito. Pag ginawa ko iyon, wala na akong mukha na maihaharap pa sa kanila. Fine, para matapos na ang dare na ito. Alam kong hindi ako tatandaan ng kapatid ko kapag hindi ko pa ito nagawa ngayon. Masyado kasing spoiled ang babaeng iyon kay Lolo kaya lahat ng mga gusto niya ay nakukuha niya. Kapag hindi ko naman siya sinunod, mas malala ang gagawin ko. Ano nga ba? Kapag hindi ko sinunod ang dare niya ay nagsasayaw raw ako ng twerk. At ipopost niya sa social media. Mas nakakahiya kaya yun. Bumilis ang kabog ng dibdib ko nang nasa likuran na niya ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hinawakan ko ang braso niya at hinila ko siya paharap sa akin kasabay ng paghalik ko sa kanya. Nakatinga kaya
Nakatingkayat pa ako kasi sobrang tangkad niya. Naramdaman kong nagulat siya at nang lumaon ay hinawakan niya ang batok ko at mas lalo niyang nilaliman ang halik. Narinig ko ang kanilang hiyawan sa gulat sa ginawa ko. Alam kong sa oras na ito ay marami na ang nanonood sa amin. Ipinalibot ko ang braso ko sa kanyang batok. He was now kissing me so hard. Hindi ko alam pero parang marunong akong humalik kasi nadadala ko sa paraan ng kanyang paghalik. Bumalik ako sa realidad at agad ko siyang tinulak. Halos lumuha ang aking mga mata nang makilala ko siya kung sino iyon. Gusto kong bumuka ang lupa at lamunin ako sa kahiyang nararamdaman sa oras na ito. I was shocked. Ikaw? Paano nangyari nang malanding iyon na pala ang nahalikan ko? Pinasadahan ko siya ng tingin. Nakasuot na siya ng jersey na kanina lang ay uniform. Gusto kong mapamura at iuntog ang ulo ko sa ginawa kong kahiyan. Hi honey, he licked his lower lip. Hindi ko namalayang umatras na pala ako at mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Anong gagawin ko? Halos kalahati ng estudyante sa school na ito'y napanood ang eksenang iyon. Alam kong sa oras na ito'y ako na ang hot topic nila. Naalala ko ang sinabi ni Stella na hindi nagpapahalik ang lalaking iyon. Bakit hindi niya ako tinulak at mas lalo pa niya akong hinalikan? Nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko. Paglingon ko'y sumalubong sa akin ang malapad na ngisi ng lalaking iyon. We're not done yet, honey. Bigla niya akong hinila at dinala sa my locker room. Anong gagawin natin dito? Sobrang lakas ng kabog ng puso ko sa kaba nang mapansin kong lumalapit na siya sa akin. Kaya mabilis naman akong umatras hanggang sa mapasandal ako sa mga locker. I was trapped. You broke my rule, honey. What? No one dares to kiss me but you did. Anong pakailan ko sa rule mo, ha? Let's just forget it. Nahalikan kita dahil akala ko ikaw ang boyfriend ko. Pareho lang pala kayo ng surname at jersey palusot ko. Ang tanga mo talaga, Gianna. Kakalipat mo lang sa paaralang ito ay may boyfriend ka na agad. Ang landi ko naman yata yun, sana tumalab ang palusot ko. Don't fool me, honey, sa pagkakaalam ko. Sa pagkakaalam ko'y ako lang ang samanyego sa paaralang ito. Kung gusto mo ako, gusto na rin kita. Mapahanging wika niya. Wow, ang taas na. Naitikom ko ang aking bibig nang mas nailipat niya pa ang mukha sa akin. Aaminin ko na gwapo siya pero nahalata talaga sa kanya ang pagiging playboy. Your lips are inviting me to kiss you, honey, he smirked. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. No, Gianna, he was a playboy at kapag nahulog ka sa kanya, siguradong hindi kanya sasaluhin. Umiling ako sa naiisip ko. Bakit ko iniisip na magugustuhan ko siya kung sa una pa lang naman ay disaster na ang dala niya? No way. Stop calling me honey, my name is Gianna. Bubuig ba siya para tawagin akong honey? Kaya pala dikit siya ng dikit sa akin. Nakakainis kasi parang nagiging musika ang pandinig ko ang aking salitang iyon na hindi naman dapat. Honey, he repeated. Punyeta, baka nakakalimutan mo na pinagmukha mo akong tanga kanina. Pinagbunot mo ako ng halaman at muli mong pinatanim. May saltik ka ba, ha? Bakit sa dinami-rami ng pwede moong pagtripan, ako pa ang napili mo? Puta. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil naramdaman kong lumapat ang mga labi niya sa akin. Kingina naman, may part 2 pa pala. Pilit ko siyang tinulak nang hawakan niya ang kamay ko para
patigilan ako sa pagtulad sa kanya. He kissed me torridly and I didn't know why I responded. Napakasarap niyang humalik kaya nadadala ako, parang nakakalimutan ko na galit ako sa kanya dahil sa halik niya. I hate noise, Anya. Akala ko tapos ng halik nang muling dumampi ang mga labi niya sa akin. I got addicted to your kisses, honey, so you can't hide me from me from now on. I like your lips on my lips. Let's continue this later. Natulala lang ako sa sinabi niya habang hindi ko namalaya na nakalayo na siya. Dumako ang darili ko sa mga labi ko at napaupo na lang ako. Wala na akong kawala pa sa kanya at alam ko na hindi ko siya matatagpuan pa. Anong let's continue this later? May kasunod pa, punyeta naman. Sisiguraduhin ko na hindi pa niya ulit ako mahalikan. Nawawala ako sa sarili kapag magkalapat ang mga labi namin. Baliw ka ba, Gianna, ha? Hinayaan mo halikan kanya, hindi mo naman siya boyfriend. Sa isa siyang playboy, I scolded myself. Ipinikit ko ang aking pangamata at muling bumalik sa isipan ko ang nangyari kanina. Hindi ako naniniwala na hindi siya nagpapahalik at sa kalindian niyang taglay. Kumulo ang dugo ko nang makita ko siyang nakikipagtawanan sa mga babae. Utot niya para sa akin lang ang mga labi niya. Kulang na lang ay lumapat ang mga labi niya sa boobs niyang babae. Dahil halata namang sinasadya nito na ilapit sa mukha ng malanding yun ang kanyang boobs. Ang nakakainis pa ay tuwang-tuwa siya at pinakanakang hinahaplos nito ang balikat ng babae. Tingin ng lalaki yun sobrang landi. Nagdadabog ako habang naglalakad. Nakakainis talaga dahil hinayaan ko siyang halikan ako. Paano kung maadik ako hindi niya talaga ako tantanan pa. Naalala kong kapatid ko, that girl. Alam kong planado niya ito. Alam niya siguro na magpapalit ng jersey ang lalaking yun. Wait, anong name ng lalaking yun, Mr. Addict sa kiss? Marcos, baby. Kumunot ang noo ko nang mapansing mayroon maliit na babaeng sinalubong siya ng yakap. Kahit umano'y pinapatulan niya. Oh well, maliit na malaki ang boobs dahil halos nagwala na sa loob ng uniform niya. Marcos Samaniego. His name was kind of familiar. Siya yung kinukwento ng kaibigan ko sa rati kong school na naging boyfriend niya. Pati sa school namin dati umaabot ang kalandian niya. I hate you, Mr. Samaniego.